Jeremias, Kabanata 25. Ito ang pahayag na tinanggap ni Jeremias tungkol sa mga taga-Huda noong ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim, anak ni Josias ng Huda, at unang taon naman ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Ganito ang sinabi ni Propeta Jeremias sa lahat ng mga taga-Huda at mga naninirahan sa Jerusalem. Sa loob ng 23 taon, mula pa noong ika-13 taon ng paghahari sa Huda ni Josias, na anak ni Amon, hanggang ngayon, patuloy kong sinasabi sa inyo ang mga ipinahayag ni Yahweh. Subalit ayaw ninyong pakinggan. Hindi ninyo pinansin o pinakinggan ng mga propetang sinugo niya. Sinabi nila, natalikuran na ninyo ang masama ninyong pamumuhay at likong gawain upang sa gayoy mananatili kayo habang panahon sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga magulang. Sinabi nilang, huwag kayong sasamba at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pag-aalabin ang poot ni Yahweh dahil sa pagsamba ninyo sa mga Diyos-Diyosang nililok ng kamay. Kung sumunod lamang kayo sa Kanya, sana'y hindi niya kayo pinarusahan. Ngunit hindi kayo nakinig kay Yahweh. Ginalit ninyo siya dahil sinamba ninyo ang mga Diyos-Diyosang inyong ginawa. Kaya naman, naganap sa inyo ang kapahamakang ito. Kaya ito ang sabi sa inyo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa hindi ninyo pagsunod sa aking mga salita, tatawagin ko ang mga bansang nasa hilaga, pati ang aking lingkod na si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Sasalakayin nila ang bansang ito at lahat ng bansang nasa paligid. Wawasakin ko ng lubusan ang mga ito at kasisindakan ng lahat ang kanilang sinabi. Hahamakin sila nang makakakita sa kanila at mananatiling wasak ang lupain habang panahon. Patatahimikin ko ang himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na rin maririnig ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Hindi na maririnig ang ingay ng gilingan at maglalaho rin ang liwanag ng mga ilawan. Madudurog ang buong lupain at walang mapapakinabangan. Ang kanyang mga mamamayan ay aalipinin ng hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Pagkaraan ng 70 taon, paparusahan ko naman ang hari ng Babylonia at ang kanyang mga mamamayan dahil sa kanilang kasamaan. Ibabagsak ko ang bansang iyon at hindi na makakabangon kailanman. Magaganap sa bansang iyon ang lahat ng sinabi ko laban sa kanila. Lahat ng nasusulat sa aklat na ito na ipinahayag ni Jeremias laban sa lahat ng bansa. Gagawin silang mga alipin ng maraming bansa at mga tanyag na hari. Gagantihan ko sila ayon sa kanilang mga ginawa. Ito ang mga sinabi sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo sa kamay ko ang kopang ito na puno ng alak ng kapuotan at ipainom mo sa lahat ng bansang papupuntahan ko sa iyo. Iinumin nila ito, sila'y malalasing at mababaliw sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila. Kaya kinuha ko ang kopa sa kamay ni Yahweh at ipinainom sa lahat ng bansang pinapuntahan niya sa akin. Pinainom ko ang Jerusalem at ang mga lungsod ng Huda kasama ng kanilang mga hari at mga pinuno upang sila'y mawasak ng lubusan at maging nakakatakot pagmasdan. Sila'y kukutyain at ang mga pangalan nila'y gagamiting pansumpa. Nanatili silang gayon hanggang ngayon. Pinainom ko rin ang Faraon
hari ng Ehipto, pati kanyang mga lingkod at pinuno, lahat ng kanyang nasasakupan, at ang mga dayuhang nakikipamayan sa kanila, gayon din ang lahat ng hari sa lupain ng Uz, at lahat ng hari sa lupain ng mga Filisteo na taga Askalon, Gaza, Ekron, at ang natira sa Asdod, ang Edom, Moab, at ang mga anak ni Ammon, lahat ng hari sa Tiro, sa Sidon, at sa mga pulo sa ibayong dagat, sa mga lunsod ng Dedan, Tema, Buz, at lahat ng nagpaputol ng kanilang buhok, lahat ng hari sa Arabia, at ng magkakahalong liping na sa disyerto, lahat ng hari ng Zimri, ng Elam, at ng Media, lahat ng hari sa Hilaga, malayo man o malapit, at lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos nilang lahat, ang hari ng Babylonia ang huling iinom sa kopang ito. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sabihin mo sa mga tao, uminom kayo at magpakalasing hanggang sa kayo'y magkandasuka. Mabubuwal kayo at hindi na makakabangon, sapagkat dumarating na ang digmaang padala ko sa inyo. Kapag tinanggihan nila ang hawak mong alak, sasabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh, na kailangang inumin ninyo ito. Una kong paparusahan ang lunsod na tinawag sa aking pangalan. At paano kayo makakaligtas sa parusa? Hindi kayo makakaligtas sa parusa, sapagkat padadalhan ko ng digmaan ng lahat ng naninirahan sa lupa. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito, kaya sabihin mo sa kanila ang lahat ng aking sinabi. Si Yahweh ay magsasalita mula sa kaitaasan, mula sa kanyang banal na tahanan. Dadagundong ang kanyang tinig sa kalangitan at aalingaw-ngaw sa buong daigdig, gaya ng sigawan ng mga lalaking gumagawa sa pisaan ng ubas. Ang ingay ay aabot sa lahat ng panig ng sanlibutan, sapagkat hahatulan niya ang mga bansa. Gayon din ang buong sangkatauhan, ang masasama ay kanyang lilipulin. Ito ang sabi ni Yahweh. Ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Ang sakuna ay lumalaganap na sa bawat bansa, parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanlibutan. Sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin, o ililibing. Magiging dumi na lamang sila sa ibabaw ng lupa. Tumangis kayo, mga pastol, umiyak kayo ng malakas. Maglagay kayo ng abo sa inyong ulo, kayong tagapag-alaga ng kawan. Oras na ng pagtungo ninyo sa patayan, at papatayin din kayong gaya ng mga tupa. Walang matatakbuhan ng mga pastol, hindi makakatakas ang mga tagapag-alaga ng kawan. Pakinggan ninyo ang iyakan ng mga pastol at ang panangisan ng mga tagapag-alaga ng kawan. Sinasalakay na ni Yahweh ang dating matiwasay na pastulan. Ang lahat ng tupa sa kawan ay pinuksa dahil sa matinding poot ni Yahweh. Iniwan niya ang kanyang bayan gaya ng isang leon na umalis sa kanyang yungib. Naging ilang ang lupain dahil sa digmaan at matinding poot ni Yahweh.